paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagtaka si Mina nang may makita siyang mga dugo sa damit ng ama. Gusto sana niya itong tanungin, ngunit pinigilan siya ng asawa. Gabi sa sementeryo, habang nagpapahinga si Doming, may naulinigan siyang mga kaluskos. Inakala niyang ito ang nagnakaw ng bangkay, kaya dahan-dahan niya itong nilapitan upang hampasin ng kanyang tungkod. Ngunit labis ang kanyang pagkabigla sa kanyang nakita. Ang bangkay ni Hipolito. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Halimaw. Sa isa na naman gabi ng lagi. Salamat naman at tinabutan kita dito sa bahay mo, Tatay Kanor. Kanina pa kita inaabangan. Naabangan mo ako? Oo. Bakit?
Dahil gusto ko kayo makausap. Tungkol saan? Didiretsahin ko na ho kayo. At gusto ko, diretso rin sagutin ang tanong ko. Sige, sabihin mo. Saan ho nang galing ang dugong nakita ni Mina sa damit mo? Dugo! Oo. Teka. Hindi ko alam. Paano magkakaroon ng dugo ang damit ko? Kayo lang ang makakasagot niyan, Tatay Kanor. At sana, huwag magkatotoo ang kutob ko. Anong ibig mo sabihin? Sa kanyo na humalalaman. Sana hindi totoo ang hinala ko tungkol sa inyo. Ano? Pinagdududahan mo si Itay na siya ang kriminal? Oo. Imposible! Mina, paano mo ipaliliwanag ang dugong nakita mo sa kanyang damit? At ang palagi niyang pag-alis-alis ng bahay kung gabi? Saan siya nagpupunta? Umaalis si Itay kapag gabi? Ilang beses ko na siyang nakita na lumalabas ng bahay niya. At minsan, sinundan ko siya. Malas nga lang at bigla siyang nawala. Sa lugar kung saan... Kung saan? Ay ano, primo? Kung saan nangyari ang mga pagpatay. Ano? Oo. Kaya malaki ang posibilidad na si Itay Kanor ang salarin. Huh? At ang sinasabing halimaw sa lugar natin, siya! Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Primo. Totoo nga kaya ang kanyang hinala na si Itay ang pumapatay sa lugar namin? Pero, imposible. Ang alam ko, hindi na siya lumalabas ng bahay kapag gabi na. Pero kailangan malaman kong totoo. Babantayan ko ang mga kilos ni Itay. Tay? Na, Mina, bakit? May lakad kayo? Pupuntahan lang ako. Gabi na ho delikado sa labas. Oo, sandali lang ako. Saan ho ba ang punta nyo? Oh, kailangan ko bang sabihin sa'yo? Hindi naman ho. Kaya lang, gusto ko lang malaman. Sa isang kaibigan. Ho? Sige, alis na ako. Sige ho. Isa lang mong maingay pinto, ha? Oho! Sino kaibigan ang pupunta niya? Sa ganitong oras? Hindi. Gusto kong malaman. Susundan ko ang Itay. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ayun, lumikaw ang Itay sa may kanto. Magmamadali ako. Hindi siya dapat mawala sa paningin ko. Pero kailangan, huwag niya ako makita. Ayun ang Itay. Nagmamadali. Tumigil siya. Lumingalinga. Kailangan magtago ako. Parang may sumusunod sa akin. Wala naman akong makita. Baka guni-guni ko lang. Papatuloy na ako.
kailangan magawa ko ng dapat kong gawin. Ay, salamat. At hindi niya ako nakita. Nasaan na siya? Biglang nawala ang Itay. Saan na nagpunta yun? Ay, ayun. May lumabas mula sa abandonadong building. Ano to nakikita ko? Isang napakalaking tao. At ibang-iba ang kanyang anyo. Parang isang halimaw. Halimaw nga. Halimaw nga. Totoo, may halimaw. Oh, hindi. Papalapit siya sa kinalalagyan ko. Anong gagawin ko? Hipolito, bakit hindi ka pa kumilos? Bakit ayaw mong gawin ang pinapagawa ko sa'yo? Kinamit ko ang namana kong itim na kapangyarihan mula sa aking mga ninuno para lang sa'yo. Para makapaghiganti ka sa kaapihang dinanas mo sa kriminal na yon. Sa mga kamay niya namatay ka. Kaya sa mga kamay mo, dapat rin siyang mawala. Tumayo ka. Ibig sabihin, gagawin mo na ang dapat mong gawin. Ganyan nga. Magalit ka, Hipolito. Gamitin mo yan para patayin ang salarin. Humayo ka na. Sige. Patayin mo siya. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Mabuti na lang, hindi niya ako nakita. At nakaalis kagad ako. Nakakatakot ang itsura niya. Pero sino siya? Sino ang halimaw na yun? Nabigla na lang... Ang Itay. Siya ang naroon sa lugar na yun. Hindi kaya... Si Itay? Ang halimaw? Iba na talaga ang panahon ngayon, sir. Kung ano-anong kababalagan ang nangyayari. Sabi nila, may halimaw. Si Mang Doming naman, yung sepulturero, nakakita ng naagnas na bangkay. Only in the Philippines, sir. Alam mo ang totoo, Sarento? Parang gusto kong maniwala na hindi. Sir? Kaya lang pulis tayo. Sa bawat pangyayari, lalo na sa mga krimen, nagiging basehan natin ang mga ebidensya at mga testigo. Kung maniniwala tayo sa mga sabi-sabi o kwento, ano na lang sasabihin ng mga tao? Baka isipin nila, nagpapalusot lang tayo dahil hindi na natin masolve ang kaso. Oo nga po. Pero hindi masamang maniwala. At kung ebidensyang kailangan, maghahanap tayo. Ha? Paano? Anong gagawin natin, sir?
Saan ka galing? Ha? Primo? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka nagpunta sa ganitong 10 oras ng gabi? Sa labas. At anong ginawa mo sa labas? Mahalaga ang ginawa ko. Ano? Primo, nakita kong halimaw. Ha? At alam ko na kung sino siya. Nakita mo? Kilala mo na ang halimaw? Oo! Sino? Sabihin mo sa akin, Mina. Sino ang halimaw? Kailangan magmadali ako. Kailangan ko makarating kagad sa bahay namin. Ayun, malapit na. Ayun ang bahay namin. Sana hindi pa huli ang lahat. Nandiyan na lang ako, Tay! Mina! Anak! Hindi ko akalain. Kayo pala ang kriminal. Kayo ang halimaw. Anak! Anong sinasabi mo? Hindi ako! Huwag na kayo magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Sinundan ko kayo at nakita ko kayo pumunta sa lugar na yon. Kaya natitiyak ko kayo din ang halimaw na lumabas sa lugar na yon. Anak, nagkakamali ka. Hindi ako halimaw. Buko ka na, Tay. Mamamatay tao ka. Halimaw! Kaya ang dapat sa'yo, mamatay! Hindi! Si Mang Kanor nga kaya ang halimaw. Dito na kaya magwakas ang kanyang buhay. Pakinggan bukas ng gabi ang 5 at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Halimaw. Sa isa na naman gabi ng lagi. Nagsiganap Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng lagi.